Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pera-peraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tunay ngang kaybuti ng ating Panginoon. Siya ay patuloy na nagpapagaling sa mga may sakit at nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Dumagsa ang maraming tao kay Jesus upang sila ay humingi ng kagalingan. Naghintay sila ng ilang araw para sa pagkakataong makita siya at mapagaling. Sila'y pagod at lupaypay sa gutom at nahabag si Jesus sa kanila. Ipinapakita ng pagkain ni Jesus sa napakaraming tao ang habag at kagandahang loob ng Diyos. Lagi siyang naaawa sa ating mga kahinaan, kaya siya ay gumagawa ng mga himala. Sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mag-asawa, may mga panahong kami ay nakakaramdam ng panghihina, nakakaramdam ng pangamba. Ngunit lagi naming ginagamit ang salita ng Diyos bilang aming gabay at lakas. Salita ng Diyos na aming sandata sa lahat ng hamon ng buhay. Pagkaing nagbibigay buhay sa amin upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa aming kapwa bilang isang pamilya, ay lagi naming ginagawa ang pagdarasal ng Santo Rosario. Minsan hindi kami sabay-sabay, ngunit patuloy pa rin naming ipinagdarasal ang bawat isa, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, lalong-lalo na ang mga may karamdaman at may pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng pagpapagaling, sa biyaya ng pagpapatawad, at sa biyaya ng buhay na iyong kaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na patuloy naming maramdaman ang biyaya ng pagpapagaling, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, kapansanan at ang lahat na nangangailangan ng iyong banal na pag-ibig. Gabayan mo po lagi ang aming pamilya, bigyan ng kalakasan at gawing ligtas sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy mo pong pagharian ang aming mga puso at isipan at gawin naming sandata ang iyong salita upang sa aming pagsunod sa iyong kalooban ay hindi kami manghina. Amen.